Morning po mga kababayan, ma'am sir. Ay, good afternoon. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Ayan. So today is July 4, 2026. At ayan, baguhin natin yung ating estilo. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa Sunrise Condominium sa Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At pupunta tayo sa Astra Tower Prisma Residence sa may bagong Ilog, Pasig. Ayan. So yan lang po, para maiba naman. So ayan, babalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ni Kalsada at hindi na tayo posibleng maging mainit ang talakayan sa unang araw ng paglilitis sa ugnay ng apat ilang mosyon. Kasama rito ang mosyong gumamit ng wikang Pilipino at Ingles para mas maunawaan ng publiko ang pinag-uusapan. Ang pagbibigay ng abiso sa magkabilang partido 3 araw bago isalang ang isang Pilipino. Jubison Companies mula sa mga sektor ng mining at digital industry ang nakapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Biyernes dito sa Canada at naglahad na ng kanilang kagustuhan o plano na mas palawakin ang kanilang investment at operasyon sa Pilipinas. Pagpapatuloy ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver, BC sa Canada, ilang roundtable discussions ang kanyang dinaluhan kasamang executives ng ilang Canadian companies sa mga industriya ng mining, critical minerals at energy kung saan ibinagmalaki niya ang pagiging bukas at handa na Pilipinas sa mas maraming pamumuhunan sa bansa. Inihayag ng dalawang mining companies na B2 Gold Corp at Full Mineral Resources Corporation na maglalaan sila ng $14 million para sa solar plant expansion sa Masbate Gold Project at kasalukuyang exploration programs. Inaasahang maglalagak din ng $1.9 billion ang mining company na Ocean Gold para pahabain ang operational life ng Didipio Gold Copper Mine sa Nueva Vizcaya hanggang 2037. Nais nila ng bansa na bigyang prioridad ang mga sektor na may malaking potensyal gaya ng pagmimina, partikular ang nickel extraction at export ng raw ore. Hinikayat din nila ang Canadian businesses na mumuhunan sa bansa bilang isang eco-friendly at responsabling lugar sa mineral processing. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga kumpanya sa information technology business process management sector kung saan napag-usapan ang $10.3 billion na business expansion program ng kumpanyang NQX para paigtingin ang high-tech customer experience at software engineering operations nito sa bansa. Sinaksihan si Mark Jr. ang pagsikat sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Business Council of Canada para sa mas pinaigting na kolaborasyon sa pribadong sektor. Para sa ating bayan, mas maraming trabaho at nagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. Kailangan ng Pangulo ang hindi matatawarang kontribusyon ng mga Pilipino sa Canada at magpapaganda sa reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Our goal is to continue strengthening our economy so that traveling or working abroad becomes a matter of choice, whether driven by personal aspiration or the pursuit of better career opportunities, not out of necessity due to lack of opportunities back home. Yan po ang ating aralin. Dumalo naman sa isang pagtitipon ng mga miyembro ng Filipino community sa Canada, sina Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at mga miyembro ng gabinete. Pero bago nito, pinalabog ng protesta ng ilang individual ang labas ng venue at pinaligsa ang Pangulo. Kinuwento rin ni Palace Guard Officer Claire Castro ang umano'y paninigaw sa kanya ng ilang individual habang nasa Vancouver. May lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako sino si Claire, at ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. May freedom of
expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Adrian, ngayong Sabado ng umaga dito sa Canada ay nakatakdang humarap si Pangulong Marcos Jr. sa mga miyembro ng media para sa isang press conference bago tumulong pabalik dyan sa Pilipinas. Adrian. Maraming salamat, Arlene Delgado. Inihikayat ng Armed Forces of the Philippines ang mga lokal na pamahalaan na ipagdiwang ang West Philippine Sea Victory Day para sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa July 12. Pinagtibay nito ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanawagan naman ang ilang grupo sa Administrasyong Marcos na huwag lubos na dumepende sa Estados Unidos sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa. Nagpapatrol, Alison Co. Habang nananatili ang mga barko ng China sa West Philippine Sea, nakiisa ang Armed Forces of the Philippines sa lungsod ng Cebu at sa bayan ng Labrador, Pangasinan sa pagdeklara sa July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Ayon kay retired Rear Admiral Roy Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa isyu ng West Philippine Sea, ang pagdiriwang ng West Philippine Sea Victory Day ay pagkilala sa makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling, pagpapatibay sa mga karapatan ng bansa sa dagat na sakop nito, at pagbibigay pugay sa maritime frontliners na patuloy na nagtatanggol sa soberanya at jurisdiksyon sa dagat ng Pilipinas. Noong 2016, naglabas ng desisyon ang Arbitral Tribunal sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na binasura ang 9-9 claim ng Beijing at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ nito sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, hinimok ni Trinidad ang iba pang mga lokal na pamahalaan sa makabayang hakbang na ito para maipakita ang pagkakaisa ng pangalagaan ng soberanya at maritime heritage ng bansa. Nauna nang kinilala ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang desisyon ng Cebu City na ipagdiwang ang July 12. Dagdag ni Chodoro, ang 2016 Arbitral Award ay isang tagumpay na dapat ipagmalaki, ipagtanggol at patuloy na ipatupad ng Pilipinas. Nanawagan din ang National Maritime Council sa kabataan na pag-aralan at patuloy na pahalagahan ang makasaysayang desisyong ito. So even in our lifetime, we may not even see the resolution of it, but our youth, the generations following us will be the ones to inherit this. Kaya dapat maunawaan ng ating kabataan kung anong kahalagaan ng West Philippine Sea. Samantala, sa pagdiriwang ng Philippine Friendship Day ngayong Sabado, nanawagan sa administrasyon ang ilang nagpoprotesta ng Pilipino na huwag magpagamit o langis na umasa sa Estados Unidos sa gitna ng tuloy-tuloy tensyon ng bansa sa China. Kasabay ng mga panawagan ito, patuloy na iginigiit ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea sa harap ng iligal na pananatili ng mga barko ng China sa lugar. Alison Co, ABS-CBN News. Kapit na mga motorista, narito na ang kusina sa petrolyo. Ano ang magkahalong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, July 7? 2.15 hanggang 3.15 kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel. Asahan din ang dagdag na 2 pesos at 40 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro sa kerosene. Maaari namang tumaas o bumaba ang presyo ng gasolina ng 30 sentimo kada litro. Kabilang sa pangunahing dahilan ng paggalaw ng presyo ng petrolyo, ang geopolitical tension sa Middle East, matatag na demand at limitadong pag-export mula China. May pakilig ang Gus Via Tandem sa fans. Personal na nagbenta sina Gus
dahil may pa-mall tour na ang BGYO. Alamin kung kailan at saan-saan pupunta ang alas ng P-pop sa pagpapatrol ni Ana Cerezo. Higit 1.5 million streams and counting. Sa Spotify ang EP ng Aces of P-pop BGYO na on-demand. Kaya para ipagdiwang ang tagumpay, dadalhin ng BGYO ang kanilang on-demand mall show malapit sa fans. Kaya save the date, Aces! Mapapanood ang BGYO sa Telebastagan, Pampanga sa July 11, sa Novaliches sa July 12, at sa Santo Tomas, Batangas sa July 26. Hindi namin kinakalimutan na mag-interact sa kanila. Meron kami mga games para in a way connected pa rin kami sa kanila. Expect nyo na iba-iba na mga surprises. Hirit ng BGYO, nakikinig sila sa Aces. Kaya abangan kung ang mga hinihiling nyo ang susunod nilang ihahataw sa mall tour. Sa group chats namin, pinag-uusapan namin lahat. Ilalabas ang official music video ng BGYO para sa kantang Susa sa July 9. Maghanda na rin ang news para sa susunod na pagsabog ng Beanie, ang set sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Magtatanghal sila sa August 14 sa Osaka at August 16 sa Tokyo. Aabangan din sa Tokyo ang Kings of P-pop na SB19 sa August 15. Streaming naman sa Star Music YouTube channel ang lyric video ng awit ni Honeylove Johnson na Goodbye for Now. Ayon sa songwriter na si Terry Escanio, layo nilang maging graduation anthem ito. Maganda na rin siguro kung new generation na rin ang pwede natin kalahin during graduation day. Kasi parang wala na tayong popular grand song eh. So I think this is the right time siguro na we have a new song, fresh. VIP treatment naman ang fans ni Dustin Yu at Bianca Rivera na sumugod sa ticket booth dahil ang tandem mismo ang nagbenta ng tickets para sa kanilang fan meet na Does BL's Love Actually. Gaganapin ang Kilig Fest celebration sa New Frontier Theater sa August 8. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Condominium unit na donasyon ng National Housing Authority natanggap na ng pamilya ni Rene Patermonia. At Pinay tennis star Alex Ayala nakaharap ang Princess of Wales sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. TV Patrol sa DZMM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan na galoobo at plemang nakabara. Ng batang lagundi, Plemex. Ang ubo at hika, hindi na tinatatagal. Ilabas ang ginawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister bag, nakaliquid within. Easy to carry, easy to drink. Pure Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Kasi lagundi, Plemex. We think it's going to have the generic name of Plemex Sport. Symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, hindi lang ubo. Maluwag ang patina sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing tila o drugstore na malapit sa inyo. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama kita tweeters ni Danny Bonate, Tony Velasquez, Atty. Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga radio patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Tulizo. Agahan rin natin ang pagtutok sa Balitakatan. Kasama sina Peter Lucy at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol Station. Ang DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol Station. May tutupon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie
Attorney Noel Belprado at Liza Aquino at John Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. DZMM, numero 1 sa aksyon. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita. Ng kasong kriminal sa mga dapat managot sa pagkamatay ng student athletes na sina Rene Patermonia at Divine Adili. Tatlong kaso dapat isandan at kasalukuyang miyembro ng coaching team ng Ateneo de Manila University ang pinatutunguhan ng pansin ng pulisya. Yan ang ating pag-usapan sa Alamin ang Batas. Mag-iisang buwan na mula ng pamilya ng Pinoy ang student athletes na sina Rene Patermonia at Divine Adili matapos malunod sa gitna ng aktibidad ng Ateneo de Manila University men's basketball team sa Dipakulaw, Aurora. Sa paunang investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang labag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 ang inirekomendang kaso laban sa nag-resign na head coach na si Tab Baldwin at iba pang individual. Pero pagdiin ni Atty. Del Santa Maria, dating dean at kasalukuyang profesor sa Far Eastern University Institute of Law, isa ito ang anti-hazing law. Ayon sa batas, ang definisyon ng hazing ay pagkilos na nagre-resulta ng physical at psychological na paghihirap sa isang neophyte o aplikante sa pamamagitan ng initiation right sa isang fraternity, sorority o organisasyon. At nagbigay pa ng halimbawa, paddling, eating, reading, forced consumption of food, forced calisthenics, exposure to the weather, at other brutal acts. Yung mga talagang ginamit ng batas natin. So, malinaw na may hangganan ang application ng hazing. Pero makalipas ang isang araw, dinadagdag ng CIDC sa kanilang rekomendasyon ang mga kasong homicide, ang reckless imprudence, assaulting and qualified homicide. Ano ibig sabihin ng imprudence? Isang voluntary act na wala namang malisya, na kung nagkaroon ng malisya, eh pwedeng sabihin homicide. Para bang hindi mo sinasadya, wala kang malisya, pero minamatay. Sa mga kinukonsiderang kaso ng CIDG, ang anti-hazing law ang may pinakamahabang parusang pagkakakulong, reclusion perpetua, na maaaring umabot ng hanggang 40 taon at danyos na 3 bilyong piso. Sa tatlo, anti-hazing law, homicide, negligence, ano ba ang pinakaakot na kasong maaaring isampa laban sa mga dati at kasalukuyang miyembro ng coaching team ng Ateneo? Para kay Santa Maria, reckless imprudence ang dapat aprobahang kaso ng DOJ kung talagang may ebidensya laban kina Baldwin. Kung sakali man ang talagang pinakamalapit na dyan, criminal negligence or yung mga reckless imprudence resulting to homicide, yun ang talagang pinakamalapit dyan. Walang intent na magpatay. Dito sa Santa Maria, hindi dapat hazing dahil espesyal itong batas at partikular ito sa mga grupo tulad ng mga fraternity. Absurd talaga. Ang dami nga, kausap ko ako. Maray pa ako. Kasi baka mahis. Bakit sa anak mo? Pinasali ko sa balay, pinapanalon eh. Kung ako natin sa dalong na sa talon mo, sige nga, padre. Ginit ni Santa Maria na kung umabot sa korte ang kaso, hindi dapat gamiting depensa ng mga akusado ang waiver na pinipirmahan ng mga biktima. Kasi kung ikaw ay isang teacher at nagpapirma ka, nasa excursion natin, hindi kita pakakalagaan, ikaw bata ka. Hindi tama yun. Nasa DOJ ngayon ang bola kung makakasuhan nga sina Baldwin at kung ano-anong kaso sa tatlo ang isasampa, hazing, homicide o negligence o lahat ng mga ito. Sa umi, ang punto pa rin ng pamilya ng mga biktima may mapanagot para hindi na maulit o maiwasan ang trahedya. Kaya sa pamilya, masalimot man, ugaliin nating alamin ang batas.
pa. First come, first serve po tayo. Hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40. Dapat na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage. Radyo License, alam mo ng hapon kasama si Peter, si Danny Guadalupe, Tony Velasquez, at ang inuwi. Hala. Mga may ano yun. Speaker. Drop off po, Astra. Okay na po. Ito yun, ano po? Kabila po, dulo tayo. Dulo yung doon. Oo. Parang napanood ko sa ano to. Ito yung maganda yung view niya pag gabi. Parang naano ko sa ano to sa Facebook. Ang gandang tingnan to sa Facebook yung post na. Kabila tayo doon sa. Sige po.